'Di ba naalala niyo yung ano, naalala niyo yung pasabog nitong nakaraan na ito nga kay Garma. Itong weekend, oo. Garma links ex-President Duterte to state-sanctioned EJK in war on drugs. Oh, ito yung balita noong Sabado. Viral na viral to, guys. Oo. Kaninang umaga, nag-react ang DOJ. Anong sinabi ng DOJ? DOJ to build drug war case on House report. Ibig sabihin, sabi ng DOJ, may ganun ba? Sige, mag-iimbestiga kami. Gagawa kami ng kaso. Case build up. Bubuuin namin yung kaso na ihahabla laban kay Leonardo, kay Digong, at kay Bongo. Kasi syempre si Bato, di ba? Hindi sila mawawala. Yung tatlong ugok. Three Stooges. Yung Three Stooges, di ba? Ay, hindi. Yung Three Stooges kasi si Digong, si Digong, si Baste, tsaka si Pulong. Yung Three Stooges eh. Anong tawag natin sa kanilang tatlo? Pag silang tatlo, tatlong itlog. Ayun, yung tatlong itlog, guys. Oo. So, ang sabi ng DOJ, sige, walang problema. Bubuo kami, magke-case build up kami pag nandiyan na yung House report. Ayan. Sabi, the Department of Justice on Sunday, kahapon, said it would start a preliminary investigation and case build up on the killings of high-profile individuals during the drug war of former President Rodrigo Roa Duterte after the House of Representatives referred its committee report on the matter. Ayun daw. Pagkatapos daw, magsumite ng committee report. Actually, may mga nagtatanong din kasi sa akin sa ganyan. May mga nagme-message. I think, alimutan ko yung pangalan niyo. May nag-message ba? May nag-message sa akin recently tungkol diyan sa bakit hindi pa raw kasuhan, baka raw makapagtago pa si Digong, etc. Alam niyo po mga kotsero, hindi po kasi ganun kadali mag-file ng kaso. Opo. Hindi po ganun kadali kasi mag-file ng kaso. Pag po nagpa-file ng kaso, kailangan meron kang cause or may dahilan. What is yung cause? Ano yung cause? The cause is usually a crime or a damage or injury. Halimbawa, hindi ako pwedeng maghabla on behalf of mga dudato. Kasi hindi naman ako yung apektado nung 1 billion nilagdameyo. Hindi ako apektado doon. Wala akong locus standi. Ang tawag or legal standing. So, ganun po yan. Hindi po ganun kadali maghabla sa Pilipinas. Seriously, sana nga ganun kadali parang sa States. 'Di ba? Anytime pwede kang maghabla kahit wala kang cause, maghahabla ka lang kasi ganun nga. Pero ganun, dito hindi. Kailangan meron kang cause. Cause for action. Yun po yung sinasabi ng DOJ. Hihintayin namin yung report. Kasi walang ganun eh. Sinabi nga rin niya ng DOJ Justice Undersecretary Raul Vasquez said in a Viber message to reporters that the DOJ could also initiate the preliminary investigation when somebody files a complaint against those responsible kung merong maghahabla. Yan. At hindi lang ho basta-basta na maghahabla. Kailangan po meron siyang locus standi. Dapat to may locus standi, sabihin may legal standing. Oo. Ngayon mga kutsero, yun po sinabi ng DOJ kanina, kahapon. So anong sagot ngayon ni Quadcom chairperson? Na si Robert Ace Barbers. Anong sagot niya? Itong sagot niya. If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Sabi ni Robert Barbers, sabi niya, yun lang pa kailangan nila. Di magbibigay kami partial committee report. Yun lang pala kailangan eh. Di magbibigay na kami ng partial committee report. Ayan. Kailangan kasi talaga noon mga kotsero. Kailangan kahit yun ganun, partial committee report. Yun lang ba kailangan nyo, sabi niya sa DOJ. Yun lang ba? Kasi nga naman, wala sino mag-ahabla? Lahat kasi ng tao nakaabang sa ICC
Sana meron ng maghabla ngayon sa Pilipinas. Kailangan talaga kasi may maghabla eh. Kailangan merong na-injure or injured party. Or merong rights na na-violate para makapaghabla sa Pilipinas. Hindi pwede dito yung basta-basta na lang eh. Kapag nga hindi pa related doon sa yung kapag hindi ka pa related direkta doon sa kinasuhan, kailangan pa ipaliwanag kung bakit ikaw yung maghahabla. Oo. Yun kasi ang requirement ng due process. Ganun talaga yun. That's the requirement of due process. Sa susunod na linggo, inaasahang maglalabas ng partial committee report ang House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng isinasagawa nitong investigasyon sa umano'y extrajudicial killings o EJ case sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Kabilang ang EJ case sa iniimbestigahan ng 4 House panels bukod sa issue ng illegal pogos at illegal drug trade. Ang partial committee report maaaring gawing batayan ng Department of Justice o DOJ upang makapagsagawa ng preliminary investigation sa kaso ng EJ case. Ito ay matapos ihayag ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Rowena Garma ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa anti-drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Garma, nauna na ring inihayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na mayroong kota at reward system sa kampanya laban sa illegal na droga. Si Espinido ay isa sa mga nanguna sa operasyon laban sa pinaghihinalaang narco-politicians sa panahon ng Duterte administration. Using the affidavit of Colonel Garma on the reward system actually, sapagkat yun talaga ang pinupunto namin eh. Meron bang reward system dito? I mean, pag nakapatay yung police, ano ba yung matatanggap niya? At Reward o nakita punishment? namin na sinabi naman when we had the hearing ng Human Rights Committee before, even Colonel Espinido spoke na talagang meron itong reward system, no? Sinabi niya yun eh. Kinonfirm niya eh. So kinonfirm din ito ni Colonel Garma. So that would for sure be a part of the partial report that we're going to make. Una nang itinanggi ni Senator Christopher Lawrence Bongo na nagsilbing aide ni dating Pangulong Duterte ang aligasyon sa reward system sa drug war. Ang nagbitiw naman sa pwesto na si National Police Commissioner Edelberto. Ito si si Edelberto Leonardo, bilis tumupi, no? Resign agad. Bilis siyang tumupi. Ang bilis sa resignation. Buti na lang naka-detain siya sa sa house kasi baka mamaya biglang biglang pumuga to eh. Biglang magtago, 'di ba? Kasi doon sa testimony ni Garma, siya lang talaga eh. Siya lang talaga eh. So ganun mangyayari dito kay Leonardo. Sa kanya naman baliktad. Kahit mag-resign siya, kapag napatunayan na siya ay involved talaga diyan at di siya na-absuelto, final and executory, ayun, patay, baliktad. Tanggal naman lahat. Tapos lahat ng nakuha niya na pension after resignation, pension, benefits, etc., ibabalik niya yun. Wala siyang choice. Anyway, tuloy natin. Berto Leonardo at sinasabing tagapagpatupad ng Davao model ng drug war sa buong bansa, inaasahan din ng Quadcom na maghahayag ng iba pa niyang nalalaman sa kontrobersyal na gyera kontra illegal na droga. Batay sa DOJ, magsasagawa ito ng preliminary investigation at case build-up sa sandaling i-refer ng House Quadcom ang committee report nito sa kagawaran. Pagtitiyak ng DOJ, kikilos sila kapag natanggap na ang affidavit o kung may nag-file ng reklamo laban sa mga akusado, kabilang na ang mga pulis o mga pribadong individual. Nananatili naman ang imbitasyon ng Quadcom kina dating Pangulong Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo na iniuugnay sa issue ng EJ case. Sa susunod na linggo, isasagawa ang ikasyam na public hearing ng Quadcom. Inaasahang pagtutuunan ng pansin sa pagdinig ang issue ng illegal drug trade. Rosa Licoz, UNTV. Ayun, hearing ulit next week. Alam niyo napakalaking pasabog na itong ginawa ni Garma. Siguro na-hurt siya nung hindi siya sinagot ni Digong. Naalala niyo, di ba nagpa-press con siya nagpa-press con si Digong, tapos tinanong siya tungkol kay Garma. Tapos yung sagot niya hindi niya rektang sinagot kung may relasyon sila o hindi. Ang sabi lang niya, bibigyan niya ng abogado. Masyado kasi mapusok, ma'am. Wag kasi masyado mapusok. Kalmahan niyo lang kasi. So yun ang sabi ni Congressman Barbers. Next week, ilalabas nila yung partial committee report.
para makapag-case build-up na at makapag-preliminary investigation. Kapag nakapag-preliminary investigation na sila at nakakita ng probable cause, arestado si Digong sa Pilipinas. Pilipinas na ang aresto sa kanya. Hindi na ICC. At sana matapos lahat yan next week. Kasi next week daw eh. Next week daw, isusumite yung partial committee report eh. Pero alam nyo mga kotsero, tulad ng sinasabi ko noon, kasi di ba maraming dito mga nagtatanggol kay Lagdameo. Laging sinasabi, kailangan namin hard evidence, etc. Tingin nyo ba may hard evidence yung kwento ni Garma? Yun lang tatanong ko. Tingin nyo ba may hard evidence yung kwento ni Espinido at ni Garma? Walang hard evidence yun, pero may testimonial evidence. May testimonial evidence. Yung sinasabi ni Garma at sinasabi ni Espinido, testimonial evidence yan, guys. Admissible in court. That's testimonial evidence, lalo na first-hand information sila. Pero ito, may nag-propose kasi na gawin ding state witness si Garma. Gawin daw state witness. Alam nyo mga kotsero, for me, it is still premature. Masyado pang maaga para mag-state witness si Garma. Masyado pang maaga, guys. Masyado pang maaga para mag-state witness siya. Kasi alam mo, kotsero, ang state witness kasi dapat guilty ka rin of the crime that is being accused. Oo. Dapat guilty ka rin. So, hindi pwede. Masyado pang maaga. Hindi pa natin alam kung ano yung participation niya. Kailangan umamin si Garma. Sabihin niya, oo, ako ang nagpapatay doon sa tatlong Chinese, kasi yun ang directly related sa kanya. Yung tatlong Chinese. Ako yung nagpapatay sa kanila, inutusan ako ni Duterte. Yun. Kailangan may naka-file ng kaso. Hindi pwedeng eto tulad dito, hearing in aid of legislation to wala namang wala namang bearing pa. Wala pang bearing yan. Ang ending dapat ng hearing in aid of legislation is legislation. Di ba? Yun naman talaga ang punto nun Ang punto ng hearing in aid of legislation ay batas. Buti na lang, hindi mo rin mabubutasan ng Quadcom dyan. Kasi, nakapagsulat na sila ng batas. Bill classifying EJ case as heinous crimes filed in the House. O may batas na naisulat. Yan nakapag-file na sila Ito yung sinasabi ko noon pa, na kapag ikaw ay nag-hearing in aid of legislation, dapat alam mo yung batas na gusto mong isulat. Hindi katulad ng ginagawa ni Bongo, hindi katulad ng ginagawa ni Bato, na magpapahearing lang for the sake of a hearing. Di ba hindi retro ang batas? Oo, hindi pwede yun. Protektado sa Constitution yan. Nakasulat sa Constitution yan. Hindi pwede mag-retro ang batas. Constitutional yan. But nonetheless, at least, mayroong batas na naisulat. Marami kasi gumagawa ng nagpapahearing. Sa Senado, maraming ganyan sa upper house, sa Senate. Maraming ganyan. Yung nagpapahearing in aid of legislation, tapos ilang buwan na ang lumipas, nakailang hearing na, walang batas. Bibigyan ko kayo napakalinaw na halimbawa. Si Bato, nakailang hearing in aid of legislation siya dyan sa saan ba to? PIDEA Leaks. Nakailang hearing yan, yung PIDEA Leaks na yan. 5, di ba? 5, 6. Parang 5 yata. May batas na ba siya na isulat? Tungkol sa preventing the leakage of confidential information in government agencies? Wala, di ba? Kasi yun ang gusto niya isulat Ang gusto niya isulat ay ang isang bill na magpoprotekta sa privacy at sa confidentiality ng ating mga dokumento. Wala pa siya na isusulat, di ba? Anong gagawin? Amy Marcos, nakailang pa-hearing yan. May batas na ba siyang naisulat tungkol sa, example, dun sa Afghan refugees? Meron na ba siyang Refugee Act na naisulat? Or kahit amendment man lang sa existing nating mga rules and regulations sa refugees? Wala. So at least itong Quadcom, hindi mo mapupulaan pagdating sa bill. Kasi tulad niyan, sa EJK, meron na silang bill na naisulat. Hindi mo pwedeng sabihin, anong batas ang may isusulat? Anong batas ang sinusulat nyo dyan? Di ba yung lagi sinasabi ni Roque? Bakit? Anong batas ang may isusulat nila dyan? Etc.
Ayan, may batas ng isa sa EJK. Antayin nyo yung sa Pogo. Magkakaroon pa yan sa Pogo. Okay? So, I'll see all of you in a bit. God bless. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?